So ay mga day, dito naman sa parting ito ay hindi naman lahat nila naubos hanggang doon sa may pinakagilid. Pero dito talaga sa gitna, naubos talaga nila mabunot lahat at makuha yung mga laman ng kamote. Hello mga day! So ngayong araw ay nandito ako sa aming garden at matagal na kaming hindi nakakabisita dito. At meron lang akong ichichika sa inyo na nung isang araw pa to, sobrang naiinis, nagagalit ako, mixed emotion kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin, kung sino sisisihin. Kasi meron din kaming pagkukulang kasi matagal na kaming hindi nakakapunta, nakakabalik-balik dito. Kasi nga marami tayong ginagawa sa buhay, hindi lang naman dito sa garden or pag-garden yung kinaabalahan namin. Pupunta din kami sa isang anuhan namin bukid na may kuprahan na binabantayan si Papa. So hindi talaga kami makafocus dito. So ayun na nga, ang chika ay pagpunta namin dito nung isang araw kasi kukuha sana kami ng ang ingay mo, meow. Kukuha sana kami ng gugulayin namin like talong or patola. Tapos pagkita namin dito sa mga tanim naming mga kamote, wala na, lahat ginanyan na. Lahat kinuha na yung laman. As in lahat talaga ng tanim namin dito na kamote. At alam ko may mga laman na yon at sigurado meron malalaki na ang laman ng mga kamuting yun. So ayun, malawak yung kinuhaan, halos lahat ng tanim namin. Dito lang sa kinatatayuan ko ngayon, meron bagong tanim kami dito kaya hindi pa nila nakuhanan. Pero doon sa mga matatagal na naming tinanim at hindi pa namin na-harvestan, yun yung ninakaw. At ayun na nga, sobrang galit kami sa sarili din namin kasi parang meron din kaming pagkukulang nga kasi napabayaan namin dito, nabisi kami sa ibang bagay, kaya yung mga magnanakaw nakasalisi or pati ring problema din namin dito sa garden. Actually ako personally parang nawawalan na ako ng gana na ipagpatuloy yung pagtatanim dito kasi marami kaming pinoproblema like yung mga kambing na nagpupunta dito na sobrang dami. Actually, kinain na yung mga namin, mga mani dito na tanim at saka iba pang kamote. At ngayon naman, yung recent lang, itong ninakawan kami at alam namin kung sino yon. Alam namin kung sino yung posibleng nanguha or suspect namin. Kaso, hindi kami nagko-conclude kasi alam nyo naman, kasalanan ang pagbibinta. Pero, we already had an idea kung sino ang nanguha nun. At kung sino man kayo nakakapanood kayo ng video na to, sana ay umasenso kayo sa buhay. Alam nyo bang dugo at pawis talaga, literal na pag nagtanim ka, dugo at pawis yung puhunan. Oo, puhunan kasi ako personally, ako yung taga piko ng lupa na sobrang sobrang nakakapagod, masakit sa kamay. Kaya sobrang nagagalit talaga ako na nangyari yun sa amin. Pero alam ko naman na may reason si God at sana maging maganda ang buhay sa mga taong maging magandang buhay ninyo sa ginawa ninyo sa amin kasi kami wala kaming tinatapakang tao. Ginagawa namin lahat para mabuhay ng matiwasay na mayroong pagkukunan ng libre, 'di ba? Kasi ito kasi guys, yung pagtatanim namin hindi siya pambenta talaga. It's just for self-consumption lang sa family. Kumbaga, kung ano yung na-harvest namin like vegetables and root crops, kami lang yung kakain, hindi namin siya ibebenta kasi nga hindi to sobrang lawak na talaga na farm or garden. So, ayun lang, and ito ay naging lesson sa amin na mas maging parang dapat mas alerto ganon or dapat mas fokusan pa ng magbigyan ng maraming oras pag sa mga ganitong bagay, lalo na pag malapit ng malapit ng ma-harvest yung mga tanim. Dapat talaga na mas bantayan kasi doon umaatake yung mga kawatan. Oo. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga ninakaw nila para hindi naman masabi niyo na puro salita lang ako, wala naman akong ebidensya. So ito ipapakita ko sa inyo ang buong kamutihan namin or buong kamutihan namin na ninakawan. So ayun, let's go na para maniwala kayo sa akin, 'di ba? Patawa-tawa lang ako pero sobrang inis ako deep inside, sobrang galit ako deep inside. Kaya hindi ko lang pinapakita dito para 'di ba, wala tayong bad vibes. Dapat good vibes lang tayo kahit
may ganong nangyayari sa ating buhay. Ang dami kong sinasabi. Tara na, papakita ko sa inyo. So ayun mga day, ito yung mga kamote, puno ng mga kamote na pinagbubunot nila kahit hindi pa naman malalaki yung iba kasi dito parting to ay mga bagong tanim pa lang to. Tingnan nyo to. Oh. 'Di ba? Maliliit pa. Kaso inano nila, binunot nila lahat. Lahat ng mga nakikita nyo ito, meron pa dito maliit. Oh. Kinuha talaga nila kahit maliliit pa at hindi pa talaga pwede. At dito pa talaga yung kutsilyo namin ha, ginamit pa talaga panguha ng kamote namin. Nakakainis talaga, 'di ba? Sino hindi mainis or hindi magagalit kapag ginanito yung mga tanim mo, 'di ba? Pinaghirapan, nagantay ng ilang buwan para, 'di ba? Tapos ganito mangyayari. Good luck na lang sa inyo. Minus points na kayo kay Lord. Charis.